Dahil meron kami ritong puso ng ito yung puso ng manok. So, hindi 'to nagagamit dahil ito yung pinagtanggalan namin sa atay na nilalagay namin sa sisig, mga manay. So, naglalagay talaga kami ng atay sa sisig. So, eto meron ako ritong leftover na lechon, na laman ng lechon dahil balat lang ang kinain kaya naman naisipan ko na lang na gawan ng paraan para hindi masayang yung ating mga tirang ulam. So, nagpainit ako ng mantika. Then, una kong igigisa rito ay yung sibuyas at bawang. Pinagsama ko na yan. So, mahilig ako sa gulay, mga manay, at sakto maraming gulay dito sa ref. At una, napakamura ngayon ng gulay. So, pagkakataon na rin para makapagluto ng chop suey. So, habang ginigisa ko to, kapag nalanta na yung ating sibuyas, una kong ilalagay itong ating puso ng manok. So, hinihiwa ko siya sa gitna, tinatanggal ko yung parang, ano ba yun, yung dugo na yan, para hindi malansa. Then, gisa-gisa lang muna natin. So, ginigisa ko talaga para hindi po talaga malansa tong ating puso ng manok. So, dito, titimplahan ko to ng pampalasa. Maglalagay ako ng ating patis, 1 tablespoon. Then, susundan ko to ng paminta na 1 teaspoon. Tapos, sangkutsahin lang ulit natin. So, kayo mga manay, kumakain ba kayo ng puso ng manok? So, pwedeng-pwede rin tong adobo, pwede rin tong gawing sisig mga manay. Sa mga hindi pa nakakapag-try, try nyo po. So, pagkatapos ko tong magisa, tatakpan ko to para maluto ng tuluyan kasi makunat-kunat pa to. Then, balikan na lang natin mamaya. Then, dito, nakaredy na rin yung mga gulay na gagamitin ko. Meron ako ritong young corn, carrots, bell pepper, ayan, meron tayong broccoli, cauliflower, chicharo, yung repolyo natin. Then, ayan, makalipas nga yung ilang minuto, binalikan ko na yung ating niluluto. At eto nga, malambot na tong ating puso ng manok. Sunod ko nang ilalagay dito yung ating lechon. So, kung wala naman kayo na itong ganitong leftover mga manay, hindi naman to dahilan para hindi tayo makapagluto ng chop suey, no? So, kahit gisa-gisa ang gulay, masarap na yon lalo na kapag half cook lang. So, igigisa ko lang to ng bahagya dahil luto naman na tong lechon. Pero wait lang, ililipat ko sa isang malaking lagayan kasi mukhang hindi kakayanin. Ayan. Pag nilagay ko na yung mga gulay dahil marami tayong gulay na ilalagay. Halu-haluin ko lang. Then, isusunod kong ilalagay dito yung matagal na mapalambot na gulay. So, ilalagay ko dito yung ating carrots. 1 medium size lang ng carrots, mga manay. Pwede rin kayo maglagay ng sayote. So, yan, hinalo-halo ko lang. Tapos, tatakpan ko to, hayaan ko lamang po ng ilang minuto bago natin isunod yung mga iba pang gulay na ilalagay. Then, makalipas lamang po ang 3 minuto. So, hindi ko to pinapatagal ng todo dahil ayoko naman ng malabsa yung ating gulay. So, halu-haluin ko lamang at isusunod na rin natin dito yung ating chicharo. Ayan. Ito, napakamahal nito mga manay pero ngayon, mura ko lang siya nabili. Sa halagang 40 pesos na yan, ganyang karami. Siyempre, yung ating broccoli, cauliflower. Masarap sa chop suey kapag kumpleto yung mga gulay. Ang wala lang dito yung sayote. Yan, gisa-gisa lang natin. So, ihuhuli ko rito yung ating repolyo, then yung bell pepper, kasi mabilis yun mapalambot. Pwede rin kayo maglagay dito ng quail egg, yung mga itlog ng pugo, di ba? Masarap yun. Tapos, maglalagay ako ng pampalasa, oyster sauce, or pwede kayo maglagay ng liquid seasoning o mga pampalasa na nais ninyo. So, ito guide lang mga manay. Lalo na kung nagki-cater kayo or nagbabalak kayo na tumanggap ng mga palutong ulam, isa to sa mga talagang nire-request po. Dahil hindi pwedeng mawala yung chop suey sa pagkainan. Lalo na kapag meron tayong mga bisita na mahilig talaga sa gulay. So, hindi po talaga ako nag-overcook ng gulay mga manay. Ilang minuto ko lang itong lulutuin. Then, mamaya, pwedeng-pwede na tong ihain. So, hindi ko siya tatakpan. Hayaan ko lamang po yan. So, balikan natin pagkalipas ng 2 minutes. Then, after 2 minutes, eto na, ilalagay na natin ang repolyo, young corn, at yung ating red bell pepper. Then, haluin ulit natin. So, parang hindi na yata kinakaya ng isang kamay ko.
Wait, kukuha pa ako ng isang katuwang. Halu-haluin ko lang yung sa gilid. Di ba ang ganda ng kulay kapag makulay yung mga gulay natin? Pangit kasi kapag overcook. Kayo mga manay, kasi yung iba gusto nila overcook yung pagkakaluto, nahirapan daw silang nguyain kapag mahilaw-hilaw. Ako naman gusto ko yung ganito, yung malutong. Kasi nandun pa yung manamis-namis na lasa ng gulay. So yan. Then dito mamaya maglalagay ako ng slurry, pampalapot dito sa ating chop suey. So hindi rin po ako masabaw magluto ng chop suey kasi gusto ko talaga yung lutang yung gulay natin. So eto, nagtunaw lang ako ng 2 tablespoon ng cornstarch. Tapos naglagay ako ng half cup ng tubig. Ito yung magpapalapot sa sabaw ng ating chop suey. Then konting asin lang. So, yun lang. Pero kailangan tikman nyo pa rin ha, kasi depende pa rin yan sa timpla na nais ninyo. So, hindi tayo pare-parehas ng timpla. Lagi ko yan inuulit. Para naman po matansya ninyo kung ano yung kulang, pwede nyo pang dagdagan. At kapag nahalo na natin, so maya-mayang konti, pwedeng-pwede na itong iserve yung ating simpleng pagluluto ng chop suey. At eto na, ready to serve na ang ating chop suey. At sana po ay magustuhan nyo ang aking simpleng pagluluto, lalo na kung meron kayo dyan mga leftover na ulam, gaya ng lechon manok. Huwag natin basta-basta sayangin. Gawan natin ng paraan para maging mas masarap na ulam. Muli, ako po ang inyong madiskarting nanay, kaya naman tara na po, kain na po tayo.